Good day mga kabomboms booklet. Ang dami ko na-receive about dito sa may topic na to, yung account daw nila sa GCash on hold. And hindi nila alam kung ano ba yung reason. Well, today malalaman nyo kung ano ba yung mga possible reasons kung bakit on hold yung inyong account sa GCash. And ipapakita ko din sa inyo yung solution. Tap na natin yung ating GCash app and dito nga i-input ko yung mobile number ko and makikita nyo magpa-pop out nga dito sa aking GCash yung on hold daw yung aking account. Tap natin yung next. Input lang natin dito yung ating OTP na ma-receive kay GCash. There you go. So, ito na nga yung pinakayaw nyo nababasa. Your account is on hold and hindi nyo alam kung ano ba yung reason nila bakit naka-on hold yung ating account. And sabi dito, we need to take another look at your account and may need additional documents from you. So, kailangan daw nila ng additional documents sa atin. So, ano ba yung mga dapat natin ipasa kay GCash para ma-retrieve natin ulit yung ating account? So, malalaman natin yan. Tap natin yung Get Help. But before we proceed sa solutions, kailangan muna natin malaman yung mga possible reasons kung bakit naka-on hold yung ating account. Isa sa mga pangunahin na dahilan kung bakit on hold yung ating account ay inactivity. So, kung yung GCash mo ay hindi pa fully verified sa loob ng 12 months, maaari itong ma-deactivate. So, pag deactivated na yung account mo, mahihirapan ka ng ma-retrieve yan or mabuksan ulit. Yung pangalawa naman na maaaring dahilan ay invalid information. Under ng category na to, kung ang mga documents na binigay mo ay hindi totoo or hindi accurate. Pwede maging reason yan para i-hold nila yung iyong account. So, kailangan accurate po yung binibigay nating information. Pero, tapusin mo na to dahil pwede mo din naman talagang itry yung solution sa ibibigay ko nga, okay? So, yung pangatlo naman, illegal use. So, kung nagamit mo yung account mo para mang-scam, or meron kang nalabag na terms and conditions ni GCash, and merong suspicious activities na nangyari sa iyong account, under ka nga dito sa illegal use, okay? Legal order. So, madalang to mangyari kung yung GCash mo ay naka-receive ng instructions from government agency or court. Tapos, sinabi kay GCash na i-hold yung account mo, legal orders yan, i-hold talaga nila yung account mo. And yung inactive wallet naman, ito yung madalas nangyayari pero hindi tayo aware. So, kung yung GCash natin ay 0 transactions or 0 balance for at least 6 months, ino-consider na ni GCash to na inactive. Pero kung lumampas pa kayo ng higit sa 6 months, ay napakahirap na pong i-retrieve yung ating account. So, importante no-open talaga natin yung ating GCash account and gumagawa tayo ng transactions. Kahit mag-send lang kayo ng piso, malaking bagay na po yan. Basta wag lang po kayo magsi-zero transactions, okay? Or no transactions at all. Anyway, so ano nga ba yung gagawin natin kapag yung account natin ay on hold? So, ito na yung mga dapat nating gawin. Pakinggan niyo pong mabuti. Pero meron din akong gagawin tutorials kung saan ipapakita ko sa inyo mismo ng step by step kung paano nga ba natin ma-retrieve yung aking account or yung ating account kasama na din kayo. Pero ngayon, ipapakita ko muna or sasabihin ko muna sa inyo yung mga dapat natin i-prepare, okay? So, mas maganda ako na iintindihan natin mabuti yung ating mga dapat gawin. Una, kailangan i-check niyo muna kung meron kayo na-receive na email. So, kadalasan yung GCash ay nagpapadala naman sila ng email sa atin kung yung ating account ba ay madi-deactivate na. So, kung naka-receive ka ng email, i-click mo lang to and ask for help para ma-unblock nila ulit yung ating account. Tapos, once na ma-unblock nila yung ating account, kailangan i-fully verify mo na yan kung hindi ka pa fully verified. And dapat, magawa mo yan within 48 hours kasi kung hindi mo magagawa yan, ibablock ulit nila yung iyong account. So, importante na nag-check talaga tayo ng ating email.
ay minsan napupunta yan sa spam folder. So, check nyo na email nyo ngayon kung meron kayo na-receive. Pero kung wala kayo na-receive na email from GCash, pwede nyo din i-check yung messages nyo or yung SMS from GCash. Kasi madalas nagbibigay naman sila ng notification sa atin kung meron silang gagawin na kakaiba sa ating GCash account. I mean, kung gagawin nilang on hold yung ating account or i-deactivate nila. Kung meron ka naman na-receive na SMS or email, ito yung mga kailangan mong i-provide sa kanila. Kailangan mo ng picture ng iyong 2 valid IDs. So, kailangan po 2 valid IDs ha, yung harap at likod, pipicturean mo. Tapos, kailangan mong gumawa ng signature mo sa papel and isasend mo din sa kanila yan. Ikaw naman ay employed, kailangan mo ng payslip galing sa iyong employer or kung ikaw naman ay self-employed, kailangan mo ng business registration. Proof of billing katulad ng utility bill or rental statement. Pero depende pa rin yan, malalaman nyo naman instructions kung ano ihihingi nila sa inyong katibayan or documents. And yung pinakalas naman na gagawin nga natin step by step is yung pag-chat kay Gigi para sa kanilang assistance. Kasi kung wala ka na-receive na SMS or email, ito yung pinakamagandang way. Pero kahit meron ka na-receive na email or SMS, pwede rin naman na mag-chat tayo kay Gigi. Lalo na kung late na natin nakita yung kanilang messages. Anyway, so dito kapag nag-chat na tayo kay Gigi, kailangan natin ng picture ng ating 2 valid government ID. And magsiselfie tayo kasama yung ating ID. And syempre, screenshot ng ating phone settings na nagpapakita ng ating registered number. Pero dahil sobrang haba na nitong aking tutorial and na-explain ko na sa inyo na mabuti yung mga kakailanganin natin documents, gagawa na lang ako ng part 2 kung saan step by step kong ipapakita sa inyo kung paano mag-chat kay Gigi. And hanggang dito na lang muna aking video. And kung meron kayong mga katanungan, iwan nyo na lang yan sa ating comment section with hashtag GCash account on hold.